Magandang oras mga kart lover. Meron tayong video dito na tungkol kay Gerald Anderson, isa sa mga dahang na artista sa Pilipinas, ay namataan natin na nagpatulfo. Nasa tulfo, hindi tayo nagkamali, nasa tulfo si Gerald Anderson at may inireklamo. Well, para malaman natin to, atin panoorin ang isa sa mga episode ng Tulfo in Action featuring Gerald Anderson na nagreklamo tungkol sa isang scammer. Narito ang video, atin panoorin. Nasa studio natin, Idol Rafi, si Mr. Samuel Trinidad. Samuel Trinidad. At isa po siyang bank manager at humihingi siya ng tulong tungkol po sa mga humahabol sa kanya na nascam daw po ng kanyang ama. Yung father niya scammer. Opo. Tapos ngayon siya ang Hinahabol hinahabol. po. Dahil po yung kanyang ama So, ibig sabihin, kasalanan ng kanyang tatay, siya ang pinagbabayad. Yes po. Uy. Okay, Mr. Trinidad, magandang hapon po. Sen, magandang hapon po. Maraming pong salamat sa pagtanggap sa akin. Bank manager. Opo. Okay. Pero natanggal na po ako sa trabaho dahil po sa nangyayari, dahil po sa ginawa ng tatay ko, yung pagiging scammer, pati pamilya ko nadamay na, yung anak ko sa eskwelahan, nabubuli. Parang ano, di ba? Scammer pala tong father ni Gerald. Isang, di ba, foreigner yung father niya. At scammer daw. At meron siyang problema dahil hinahabol siya ng mga na-scam. Kaya parang hindi ka panipaniwala tong balitang to Ito sa Tulfo, nasa studio talaga Gerald Anderson, scammer pala yung father niya. So hinahabol talaga siya ng malalaking mga tao na nag-invest At ayon sa mga chismis ay nasa bilyon ang na-scam ng kanyang ama. Well, malaman natin to sa dulo ng video kung ano ang scam na ito. Balik tayo sa Tulfo in Action. Natanggal po ako sa trabaho dahil po dito. So, marami pong naghahabol sa father niya. Marami po. Ano pong trabaho ng father niyo? Ano siya, financial guru or influencer. Okay. Nagbibigay po siya ng mga advice at aral tungkol sa finances, kung paano yumaman. Ang programa nga po niya is Yayaman Tayo. Tapos yun pala po ay scamming. Pang easy money. Pang easy money po. Marami na siyang na-scam. Marami po. Estimate amount na na-scam niya is 32 billion pesos. Holy! So, yun po yung ganong kalalim po yung problema ko ngayon. Pati po yung mga biktima ay hanggang sa bahay ko. Nagrereklamo sila at pumupunta Pati sila. bahay mo na mismo? Opo, sumusugod sila. Naku, personal life mo na yun. Pupunta ka pa sa bahay, hindi mo naman kasalanan. At pumapasok pa sa loob ng bahay. Opo. Nasaan yung papa mo ngayon? Yung father mo? Tatago? Yun nga po, kaya sa akin po hinahabol yung mga nagrereklamo dahil ho patay na po siya. Patay na siya? Patay po siya, nagpakamatay po siya. Oh, okay. So ngayon, dahil wala na yung father mo, opo, eto mga na-scam niya, opo, ikaw ang nakita nila na pwedeng bawian. Opo, iniisip po yung mga biktima na sa akin yung pera. At hindi lang ho po yan, Sen. Medyo mapapanganib po talaga yung buhay ko ngayon dahil may mga mas malalaking tao talaga. Ang buhay nga naman ng tao, sikat na artista, mayaman, gwapo, ay magka-problema ng ganito. Marami na rin tayong narinig ng mga sikat na artista na celebrities na nasangkot sa mga scam. Pero ang isang ito ay indirect scam kasi ang nag-scam ay kanyang ama at ang kanyang ama ay namatay na daw, so sa kanya na baling yung galit ng mga investors tungkol doon sa kung anumang klaseng scam yun. So Gerald Anderson ay medyo nag-matured na rin siya kasi medyo matagal-tagal na rin na hindi natin ito nakita sa telebisyon. Kaya bakit kaya ito tumakbo kay Rafi Tulfo? Bakit hindi sa NBI? Meron bang di ba?
Meron bang kinakatakutan sa pulis o sa NBI itong si Gerald? Bakit Raffy Tulfo in action kaagad? Well, balik tayo sa video courtesy sa atin, of course, ng Raffy in action. Dahil may mga mas Okay. malalaking tao talaga. Na naghahabol din doon sa pera. Yun pala po yung mga kasabwat ng tatay ko. Pero tingnan muna, baka naman yung mga kinita ng father mo sa pang-scam na 30B, baka may napunta sa iyo doon kahit papaano. Baka may naibigay sa iyo, mga ari-arian, kotse. Wala ho po ganon. Kahit ho po piso, hindi po nakinabang ako o yung pamilya ko sa perang na scam. Pero po, hindi ko po alam kung pwedeng sabihin dahil Sige, sabihin mo na. medyo nakakatakot po talaga, Sen. Hindi, huwag ka na matakot. Nandito ka na rin lang. Tuloy mo na. Ano bang gusto mo sabihin? Sen, bali po kasi ho, hindi po ako makalapit sa pulis, kaya po sa inyo po ako lumalapit. Yung pera po ay nasa akin. Nasa iyo. 32 billion pesos Eh po di, nasa soli akin. na lang natin sa mga tao para Yun nga 32 po billion. yung mission ko. Kasi ho, gusto ko pong linisin yung pangalan ko. Dahil po sa ginawa ng tatay ko, lahat po ng kasalanan sa akin po sinisisi. Pero yun nga ho po yung mahirap doon dahil nasa akin po yung pera. Pero Dala mo ba ngayon sa TV5 yung 32 billion? 32 billion, di ano yan? 3 trailer siguro yan. actually ho, ang totoo niya, nasa crypto wallet po na iniwan sa akin ng tatay crypto ko. wallet, o nga naman yung kasyang Nasa crypto wallet po. Doon po tinago ng tatay ko at ako lang po nakakaalam sa mga password at sa mga clues. Ganito na lang, ganito ang gawin natin. Opo, ano so, pong- manawagan ka na lang siguro doon sa mga na-scam ng father mo at saka yung mga humahabol pa rin sa iyo, sabi mo hanggang sa bahay mo, sinusundan ka, lahat-lahat. Sige, anong gusto mong panawagan sa kanila? Ayun sa inyong lahat po, una-una pasensya po ho sa nangyayari sa abala. Alam ko iba sa inyo ay importante po talaga yung pera para po sa paggamot ng anak nyo, para po sa pagbili ng bagong mga mag-invest sa totoong negosyo. Pasensya ho talaga. Ako ay gumagawa po ng paraan para maibalik po sa inyo yung pera. At andito po ngayon kay Senator at hingi po ako ng advice at tulong kung ano mga pwede kong gawin. Ayun naman pala. Yung at least, ang kagandahan niyan pala, at the end of the day, yung pera na 32 billion na naloko ng father niya sa mga kliyente, may ibabalik din pala. Ito mukhang sa tingin ko ay kung sa totoong buhay ay walang nagbalik na scammer ng pera na na-scam kasi yun ay nagastos na ng mga scammer kasi ang mga scammer ay gastos ng gastos lang yan. Kaya kapag naniningil na yung mga investors ay wala na, ubos na ang pera. 3 beses akong na-scam ng mga katulad nito ay wala na talaga. Kapag tatakbo na yung scammer ay hindi na, yung iba nagpapakulong na lang Kaya kung ganito na maibalik man ang investment na pera ay swerte na ito. At napansin ko kay Raffy Tulfo may time pa siya para sa kanyang studio. Senador dapat busy pero ganun talaga kapag gustong yumaman, di ba? Kayod ng kayod. Okay, kudos nga pala kay Raffy Tulfo. Sana ay maganda ang mga episode, di ba? At walang kinikilingan. At sana ay yung kikilingan ay yung talagang mga agrabyado. Alright, so tapusin natin ang video with Gerald Anderson and Raffy Tulfo. To the last centavo. The sins of your father should not also be your sins. So anyway, kung gusto nila malaman kung paano may balik yung pera sa June 23. Hello po, ako po si Gerald Anderson. And yun po sa June 23, Sins of the Father. Bali po, yun po yung premise, yung ginawa ko kanina at kinuwento ko kanina. Doon po umikot yung storya, pero syempre may crime. Aba, hindi pala totoong. Kaya nga, parang nagduda na ako kanina. Sa kalagitnaan ng video, parang nahalata ako na yung ngiti ni Tulfo ay parang sarcastic alam naman natin na artista, kaya
Meron akong naisip kanina na baka baka pakulo lang ito. Tama nga tayo, pakulo. Ito pala, meron palang bagong itong TV show, series of series stories ng nakalimutan ko yung title ng kanilang TV series. Atin balikan na. Baka maganda ito. Panoorin natin. Love, may family drama, may action, may suspense. Lahat po yan nandyan. At pinaghirapan po namin to para sa inyong lahat. 9:30 p.m. dito po sa TV5. 9:30 p.m. So, Ayan, so Sins of the Father pala. Nag-umpisa June 23 kahapon. Kahapon nag-umpisa pala to, June 23. Sins of the Father sa TV5. TV5, mga kababayan. Kung kayo'y fans ni Gerald Anderson, ay merong bagong TV series tungkol sa mga scammer, tungkol sa investment scam. Sins of Father. Ayan. So, na-trick tayo nabudol-budol tayo ni ni Rafi, tsaka ni Gerald. Akala ko ba naman ay totoong nang scam itong si Gerald Anderson. Palabas lang pala to So TV series lang, Sins of the Father. Okay, so wala tayong magawa. Na-trick tayo Okay, ako'y magpaalam na mga kababayan. Sa mga bago pa lamang sa channel, tulungan yung medyo lalaki ang channel natin kasi ang liit-liit pa ng subscribers. At maraming salamat at malaking tulong sa mga nag-subscribe sa ating channel. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.